bakod naman ako nakikita. Aling Marisa, parang basketball court. Bakod naman na chicken wire. Yung sa taas po ako na bumastos yan, sir. Ikaw naglagay ng... Dalawang bahay ang lagi po yung tinatamaan. So, medyo ako lang malakas nagreklamo dahil matanda na yung kapitbahay ko, sir. Sino po ang nagmamanage ng basketball court? Yung homeowners association or ang city? Homeowners association po. So, nasa homeowners pala yan. Yes po. Pero pag-aari ng syudad yan. So, wala kayong control kung sinong papasok dyan, kung sino maglalaro. Tama? Sa tuwing may laro, ma'am, at kung minsan meron nakaposte ba ng barangay, may outpost ba ng barangay, ako'y magsisilip na. Hindi po pwede, ma'am, na naglalaro sila pagkatas walang barangay, wala pong nangangasiway or magrarambulan sila dyan. Dahil malinaw naman po ang sinabi sa kanila, once na may violation po sila, ay maaari po yung bawiin yung pangangalaga o yung caretaker po ng covered court sa homeowners at i-supervise ng either city po or ng barangay po natin. Lumapit po ako, sir, sa bitag kasi po gusto ko mahingi ng tulong sa harap ng bahay ko, basketball court po kasi, sir. Ngayon, yung bola tumatama lagi doon sa bahay ko. Especially doon sa gate ko, maingayan. Naiingayan po ako. Hindi lang ako, yung may kapatid po ako may sakit. Simula po ako dyan na istorbo since 2015 pa po hanggang ngayon. Kasi po ang laro dyan unlimited. Simula umaga hanggang gabi po. Magsasara 11 o'clock or 12. Sana po, Sir Bin, kumakatok po ako sa inyo, matulungan niyo po ako. Kasi po, nakakaistorbo na sa amin po, sa paligid namin po. This is an issue, reality, that the women here is facing a problem. Nakatira siya rito na kung saan malapit sa may basketball court, pagitan lang ay daanan. Dahil pagitan lang daanan, pag naglalaro ng bola, nag-shoot, minsan tumatama sa bahay niya. Ang hiling niya, kinakailangan lagyan ng konkreto. Para pag binato yung bola ng basketball, hindi tatama sa bahay niya. So ngayon, may bakod naman ako nakikita. Aling Marisa, parang basketball court, parang may bakod naman na chicken wire. Yung sa taas po ako na gumastos yan, sir. Ikaw naglagay ng... Sa taas po, dagdag. Okay. At saka yung may dito sa may basketball, dito yung basketball, sige, nakikita natin, hindi may aro dito. Hindi, bahay mo yan. Opo. Yan ang basketball. Sino naglagay ng... Yung yero po ako. Ito, nakikita. Yung nasa taas din po, ako na rin pong nagpadugtong kasi po yung bola tumatama lagi dito sa ano. Dalawang bahay ang lagi po yung tinatamaan. So medyo ako lang malakas nagreklamo dahil matanda na yung kapitbahay ko, sir. So itong basketball court na to, tapos yung bahay mo sa kabila? Yun po, yun po. Okay. Saan tumatama? Sa gate po at saka bintana po. Sa bintana. Hindi naman nababasag yung, ano bang bintana mo? Glass po kaya lang may grills. So itong cyclone o ano ba yung wire na yun sa basketball, ikaw pa nang paggawa niyan? Opo, akong gumastos po. Pero hindi yan natapos, sir, yung parang patsa-patsa lang kasi mahal ang wire mo, sir. Ang basketball court kasi, Aling Marisa, ay tinatayo yan para yung mga batang malibang sila doon maglaro at malulun kung ano-anong bisyo at magandang basketball court na lang. Okay? Ang nagiging problema mo, gusto mo pa sabihin na parang yung ingay na may oras ba paglaro? Sinabi na po yan ng HOA President, sir, noong una. Kaya lang hindi naman sumusunod, sir, kasi yung mga bata labas-pasok doon sa basketball. Sino bang may hawak ng gate niyan? Sino bang paano makapasok? Mayroon silang tagabantay, pero parang hindi sinusunod na mga bata kasi yung tagabantay bingi din sinisagaw. Okay, sige. May ilaw ba sa gabi pag nagba-basketball? Mayroon, sir. Ang ganda-ganda ng ilaw. Di patayin yung ilaw para mang sa ganun, hindi. Okay, pero bago ang lahat, gusto ko lang malaman kung ito'y basketball court hiniling ng HOA, Homeowners Association. Kasi baka naman nag-donate ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng barangay sa lugar ninyo na lagyan ng basketball court sa inyong subdivision. Kumbaga, donated by the city, kung sino man yung lokal na pamahalaan na opisyal, on behalf of the homeowners. Tatanungin muna natin, bago ang lahat, yung secretary ng barangay sa Barangay 1
173, North Caloocan. Magandang umaga po sa inyo, Elsa Valdez, ma'am. Good morning. Ma'am, tatanong ko lang, ito ba yung pag-aari ng barangay, dinonate ng barangay para doon sa mga homeowners para may court naman, wala namang masama ron. Ito ba donated by the city sa homeowners or talagang property ng city ang City po, sir. Yung sa hindi po city. siya turn over sa Sa barangay. city talaga? Yes po. Alright. Sige ma'am. Thank you so much ma'am sa pagbibigay linaw kasi akala ko donated. Sir, hindi po namin sakop po yun. Okay. Only trying to find out kung ito ba yung may rules ba dyan sa barangay, yung basketball court na pag-aari ng LGU, lokal na pamahalaan. Yan ba merong time, yung exact hours na pwede maglaro lamang? Depende kasi yan, sir. Open po yung court na yan, sir. Okay, ma'am. Make me understand. Kaya po nandito sa atin, hindi ibig sabihin open yan, open hanggang 24/7. Hindi naman siguro tama. I do respect doon ho sa mga naninirahan. 10 p.m. po yata ang nila. As according dun po sa nakausap namin sa COA. Alright, ma'am, let's just put it this way. Sino po ang nagmamanage ng basketball court? Yung Homeowners Association or ang city? Homeowners Association po. So, nasa homeowners pala yan. Yes po. Pero pag-aari ng syudad yan. So, wala kayong control kung sino papasok dyan, kung sino maglalaro. Tama? Wala, sir. Parang sinasabi nyo, paligan ng mga homeowners yan. Opo. Okay, ma'am, kasi ganito lang, hindi po kami naghahanap ng sisi. Tinitingnan lang po namin, ma'am, kung magagawa ng paraan kasi may complaint po. Yung siguro disturbance if we cannot, kung hindi po natin mapangasiwaan ng tama. Total, pag-aari ng syudad yan. Donated by the city. It's not donated. That has been built by the city for the community. Tama, ma'am? Yes. Ma'am, sino po ang nagagastos ng ilaw pagdating sa alas 9 pag medyo patay na? Alangan ba naman magbabasketball? Pag pinatay po natin ilaw niyan, wala, hindi na po pwede. Siguro hindi gaganahan yung mga nandyan. Ang HOA din po. Ma'am, pwede bang siguro may solution na lang, Pwede po ba, ma'am, kayo makipag-ugnayan sa Homeowners Association? Yes, Because yan po'y pag-aari pa rin ng syudad. Sa tuwing may laro, ma'am, at kung minsan meron nakaposte ba ng barangay, may outpost ba ng barangay, ako'y magsisilip na. Hindi po pwede, ma'am, na naglalaro sila pagkatas walang barangay, wala pong nangangasiwa, or magrarambulan sila dyan. Opo. Pagka may mga liga po, sir, sa other mga sitio po natin, nagpapaalam po sa barangay. Most of the time, we will coordinate with the HOA po. Alright, sige ma'am. Thank you po. Ma'am, thank you ma'am sa sagot ninyo. Total, asahan ko po ma'am na titingnan niyo po yan sa barangay niyan. Thank you, sir. Alright, dito naman tayo kay Engineer J. Bernardo, Officer in Charge ng Office of the City Building Official ng Caloocan City Hall. Magandang umaga sa Engineer Bernardo. Sir, bilang Office of the City Building Official, ano nakikita ninyong solution? Ay, sir, ang solusyon po namin yan ay, ipatatawag po agad namin. Una-una po, imbestigahan ho namin. Siyempre, kunin lang po muna namin yung side ng complainant para naman po may basihan kami. And as soon as possible po, ipatatawag po namin yung Homeowners Association at para po alamin yung nagaganap na liga dyan. Kung ito po ba may kaukulong permit sa ating City Sports Department or kung sa barangay po. Kung wala naman po permit at tingin ko ay pag-usapan po namin dahil hindi naman po natin alisin yung pagpapaliga po ng homeowners. Pagkos ay kailangan po may malinaw na regulasyon po sila at kung anong oras at hanggang anong oras po. Hindi naman po natin tigilan yung kanilang paliga pero as long as na wala pong nagagambala, napiperwisyo po sa mga residente malapit po sa ating basketball court, sir. At kanina rin po umaga nung na-advise po kami regarding po sa complaint, nag-usap na rin po kami ni Mayor Along Malapitan. Okay. At advice po ni Mayor Along as soon as possible, gawin po ng solusyon o action po yung reklamo na dinulog po sa aming tanggapan. At makakasa naman po kayo na karan po namin action at win-win situation po kung kailangan talagang may liga po pero dapat walang maabala po na karating at wala po na paperwisyo dun sa mga malalapit po sa covered court po natin na yan. Okay, sir. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. As a matter of fact, solution na pong binigay na ninyo sa amin na makikipag-ugnayan kayo sa homeowners. Ang gusto lang po ni Aling Marisa, yung pong magkaroon ho ng talagang exact time kung paano gagamitin po. Dahil property po ng city yan, although nandyan Yes, po sir, sa po. homeowners. So, sino pong accountable
kumbaga, pagbukas po ng basketball court? Doon po kasi sa verification namin, yung pong basketball court, kinonstruct po ng city sa kahilingan po ng mga dating homeowners association po. So, doon po ay yung caretaker po nila ay ibinigay po sa homeowners na dapat po ay magkaroon sila ng malinaw at maayos po na rules and regulations sa paggamit po ng mga establishment po katulad po ng basketball court. Dahil malinaw naman po ang sinabi sa kanila, once na may violation po sila, ay maaari po yung bawiin yung pangangalaga o yung caretaker po ng covered court sa homeowners at i-supervise ng either city po or ng barangay po natin. Alright, sir, malinaw po. Sinilinaw ng sikat ng araw, paliwanag niyo po, ano? Wala na po ako matatanong sa inyo dahil Maraming salamat po, sir. At total, nakikita ko po yung solution ninyo, no? Sir, sandali lang, ano? Po kayo, Okay, sir, sandali. Okay, Aling Marisa, gusto mo bang kausapin si Engineer Bernardo? Parang panahon mo na kung gusto mong, at least naman, hindi ka lang nakikinig. Bagkos, kung anong gusto mo ipaabot sa niya, kausapin mo. Okay naman. Siya, taga-Caloocan ka. Yan naman sa office ng mayor yan, sa office ng City Hall. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Okay Sabihin po, mo. sir. Sir Bernardo, good morning po. Yes, ma'am. Good morning po, ma'am. Ako po yung nasa harapan mismo ng court po. Oo po, naistorbo po talaga kami, sir, sa tuwing nagpapaliga, wala naman pong enough dyan na paradahan ng po, sir, ng mga motor o mga sasakyan. Nung nakaraang paliga ng 175 po, away-away na doon kasi walang paradahan. Tapos yung pamangkin ko, may motor din siya po, doon kasi dead-in po yung bahay ko. Hindi halos makadaan po, sir, kasi wala nga talagang paradahan dyan po, sir. Kulang na lang papasok. Pagbukas ng gate namin, hindi kami mismo makabukas, sir, kasi hilira-hilira pinasok na po yung nagpaparada yung doon po, basta may liga. Ma'am, doon po ba kayo sa main road o sa right side po? Pagkagaling kayo ng 173, yung unang kanto, sa right side po, or sa main road po kayo, ma'am? Mismo talaga ng po, sir, katabi namin yung may dental clinic. Okay, opo. Harap talaga mismo, dalawa lang na... Court, ma'am. Sige, ma'am, makakasa po kayo. Wala lang po yata kayo sa bahay nyo. Wala May po. pinapunta po akong tao sa inyo or pinatawag ko rin po sa inyo para po makuha namin yung side ng reklamo nyo dahil sa instruction po ni Mayor kanina, wag na ko namin tulugan yung problema nyo. Kung araw na po ito, malaman po namin kung ano yung problema po na idinulog nyo. Engineer Jay, okay, ganito na lang. I-endorso ko na lang po siguro si Marisa dahil constituent nyo to sa lugar ninyo. Yes, sir. Ako'y nagpapasalamat na agarang action na ginawa ninyo, ano? Yes, po. Makakasa po kayo, sir. Sa Caloocan po, hindi po namin pinalalakpas yung mga ganyang problema, maliit, malaki. At maaari po, actionan po natin, mga naman. Ganito ang gagawin namin, Sir Jay, ano? Papupuntahin ko siguro siya or pumunta ka sa bahay na para makita mo. And then, ang solusyon po ay nasa sa inyo. Kami po daan lamang po para mabigyan ng, matugunan lang, pero ang solusyon na nasa sa inyo. Maraming salamat, Engineer Jay. Okay, maraming salamat, sir. Ganito na lang, kami tumugon lamang. Hindi kami pwede makialam kasi issue ng barangay yan. Ang barangay ay ang pinakamalit na struktura ng sangay ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng City Hall. So, dahil constituent ka, bilang pagre-respeto ko, dahil na 4th Estate kami, community service kami, ikay pinakinggan. Alright, lahat ng bagay na gusto mong mangyari, doon na lang, sa oras, anuhin mo lang, sino yung mahawak ng susi, sino may nagbubukas ng ilaw, pagpasado, dapat alas 10, lights up na yan. Ganun lang. Simple lang. Kasi, sir, okay, hindi na ako makikialam dahil hindi ako sa barangay nyo. Ako yung solusyon lamang. Ayaw ko na ng problema. Ito ng action natin. Pumasok na ang City Hall. Pag ako niloko ng mga lintik na yan, hindi ako nagbibiro. Decente pa ako. So ngayon, dahil ako, ilalabang kita. Pero pagdating sa issue ng barangay, hindi ako pwede makialam. Kasi, itong issue mo, may ugnayan ng barangay at yung homeowners association. Labas ako. Pero naging daan ako sa solusyon. Ang solusyon ay pag-uusap ng barangay at ang City Hall. Alright? At barangay, City Hall at homeowners association. Okay. Lahat kayo ng mga homeowners, kinakailan dumulog doon para matugunan yan. Tapos na tayo sa mga reklamo. Doon ako sa solusyon. Ayokong parang gumagawa tayo.
Okay na tayo? Thank you, sir. Relax ka lang. Okay? Ngayon na Thank action na umaabot na roon. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak-tatak po namin solusyon. At ilalaban ka namin kung nasa katiwiran. At dito ka na, hindi ka namin iiwan. Pero may solusyon na po rito. Tingnan po natin kung ano mangyayari. Ito po yung ipabitag mo.